dito sa Europa. At sa kalahating oras ay inaasahan natin na magkakaroon na tayo ng live feed galing sa ICC. Pero habang tayo po ay nag-aantay ng live feed galing sa ICC, natapos po ang unang araw ng confirmation of charges ni Tatay Digong kahapon. No? At bago magsimula ang day 2, 30 minutes from now ang ating live feed, balikan natin ang mga pangyayari kahapon. Ulitin po natin na ang confirmation of charges ay katumbas ng preliminary investigation sa Pilipinas. Ngayon pa lamang po titignan ng mga maestrado ng tinatawag na pre-trial chamber na ICC kung merong sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis ang kaso ni Tatay Digong. Ang hinahanap po nila ay substantial evidence. No? Ang substantial evidence po ay hindi proof beyond reasonable doubt. Ito po ay yung likelihood nga na merong sapat-sapat na ebidensya na nagpapakita na merong krimen na nangyari at si Tatay Digong nga ang nasa likod ng krimen. Dalawa pong nangyari kahapon. Ang una po ay yung mga opening statements ng prosecution, ng mga abogado ng biktima at ng depensa. Pagdating po sa opening statements, yung Deputy Prosecutor Nay po ang nagbigay ng overview kung anong ebidensya na ilalatag nila laban kay Tatay Digong. 3 counts of crimes against humanity involving 79 deaths ang ilalatag ng prosecution. Sabi nila, itong crimes against humanity nito ay mahahati sa 3. No? Yung mga patayan na binibintang sa DDS na di umano ay kontrolado ni Tatay Digong. Pangalawa, yung mga high-value targets di umano no? Na nangyari nung kauna-unahang pagkakataon na naging presidente si Tatay Digong. At ang pangatlo ay yung mga Operation Tokhang, yung mga barangay clearing operations. No? Now, sinasabi nila na merong 19 deaths ang mapapatunayan nila dyan sa DDS. Merong 14 deaths pagdating sa high-value targets at merong 43 deaths. No? So, mapapansin ninyo na bagamat ang sinasabi nila ay 30,000 ang mga namatay dito sa drug war, 70 plus lang po ang kanilang papatunayan. Dahil sa kanila, representative sample na raw po yan para mapakita yung pagiging wide scale ng patayan sa panahon ni Tatay Digong na may kinalaman dito sa drug war. Now, ang sabi nila, ang pananagutan daw ni Tatay Digong ay dahil siya ang nagpasibuno ng DDS, siya nag-order ng patayan at siya ang nagbigay ng instrumento para magawa ang patayan, siya nagbigay ng pabuya at siya rin daw ang nagbigay ng garantiya na kung susundin ang mga pag-uutos nila ay hindi mananagot ang mga taong pumapatay. Ngayon, ang pangunahing ebidensya na ginagamit ng prosecution ang mga salita ni Tatay Digong bago magkampanya na sinasabi niya na talagang lilinisin niya at lalabanan niya ang mga nangangalakal ng pinagbabawal na droga to the point na sinasabi niya noong kampanya na papatayin niya itong mga taong ito. Pagkatapos diyan, sabi ng prosecution ay nung siya nga ay nahalal, ginawa nga niya ang kanyang pinangako at ginawa niya kung ano yung ginagawa ng Davao Death Squad, ginawa niya on a nationwide basis. Now, ang abogado naman po ng mga biktima ay nagsabi na sila ngayon, bagamat sila ay naging biktima na at namatay ang kanilang mga mahal sa buhay, karamihan ay mga tinatawag nilang bread earners, sila daw po ngayon ay humaharap sa banta sa kanilang buhay, sa takot, at ang importante ay ma-confirm ang charges at sa ganun, maikwento nila ang kanilang mga karanasan at mabigyan sila ng katarungan. Ang abogado naman ni Tatay Digong, ako naman po umaamin, maganda ang kanyang opening statements, bagamat meron kaming mga hindi pinagkakasunduan nung dati, at sabi na niya, ang kanyang inilarawan ay kung sino talaga si Tatay Digong. Siya ay talagang phenomena. At ang sabi nga niya ay talaga namang si Tatay Digong ay talagang he walks his talk. Kung ano pinangako, i-deliver. Pinangako niya na itataguyod ang batas at lalabanan ang kriminalidad at yan ang ginawa niya sa kanyang termino bilang isang mayor at bilang isang presidente ng Pilipinas. Sinabi rin niya na dahil nga dito sa pagtupad ng pangako niya na itataguyod ang batas, walang talo sa eleksyon si Tatay Digong bilang mayor at bilang presidente ng Pilipinas. At sinabi nga po niya na bagamat maraming mga binigkas na salita si Tatay Digong na para bagang nagsasabi na gusto niyang patayin ang mga drug lords at mga nanunulak ng droga, yan po ay political speech na ang intensyon ay manakot para lamang sumunod sa batas ang mga tao at walang intensyon na pumatay.
Now, matapos po ang mga opening statements, no, ay nagsimula na ng submission on the merits ang prosecution. No? At ang nagpresenta ng ebidensya ay yung senior trial lawyer na ang una niyang pinakita ay yung ebidensya na meron sila laban kay Tatay Digong na siya daw ang bumuo, siya mismo ang DDS, at ang patayan ay personally approved muna ni Tatay Digong at siya nagbibigay ng armas para ma-implement ang pagpatay, pati na yung mga pabuya sa mga miyembro ng DDS. Now, ang sabi nung prosecution doon sa submission nila on count 1 of crimes against humanity sa DDS, ang ginamit nilang ebidensya ay yung mga pananalita ni Tatay Digong sa loob at sa labas ng Kongreso. Bago mag-eleksyon, nung siya'y nangangampanya, matapos ang eleksyon, at yung mga testimonya nga niya sa Senado at sa Kamara de Representante na nagpapakita na siya mismo ang bumuo ng DDS at siya mismo daw ang DDS. No? At yung mga pag-amin ni Tatay Digong na talagang siya'y papatay para sa kanyang bansang Pilipinas dahil hindi niya papayagan na masira ng mga nagtutulak na pinagbabawal na droga ang kanyang bansa. At talagang puprotektahan niya ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino na mambuhay na mapayapa at labas doon nga sa danyos o dangers ng mga pinagbabawal na droga. Now, bukod pa doon sa mga videos kung saan di umano sinasabi ni Tatay Digong na siya nga talaga ang DDS at siya talagang nag-utos na pumatay ang DDS, ang sabi rin ng prosecution ay lahat po ng mga taong pinapatay ng DDS kinakailangan aprubahan mismo ni Tatay Digong. Ang sabi nila ay meron daw silang mga ebidensya, mga testimonya ng mga dating DDS na magpapatunay na talagang nag-uutos at bibigay ng utos kung sino ang tatargetin ay si Tatay Digong. At ang sabi nga ng prosecution, sang-ayon daw sa mga testigo, walang kahit sino na pwedeng patayin na walang personal na approval ni Tatay Digong. No? At ang pabuya ay binibigay ni Tatay Digong at nagpakita pa sila ng isang video na kung saan review ni Tatay Digong ang pagpatay doon sa mga nagtutulak ng droga di umano sa Agdao Market. No? At doon ay sabi nila na yan po ay patunay na talagang ang operasyon ng DDS ay personal na pinamumunuan ni Tatay Digong. Well, yan naman po ay panimula lamang. Ano naman po ang take natin? Well, ang tingin ko po, ang isang importanteng bagay na kulang sa presentasyon ng prosecution, ng biktima, pati na ang abogado ni Tatay Digong, ay yung pinaka-importanting elemento pagdating sa crimes against humanity. Isa po ako doon sa nagtulak ng Rome Statute at nagtulak para magkaroon ng Philippine IHL law noong mga panahon na hindi nga po tayo miyembro ng IHL. At doon sa aking mga trainings para sa mga piskal para maglitis nga sa ilalim ng IHL, ang sabi ng piskal, kung merong sapat na ebidensya para sa murder, ang gagamitin namin ay murder dahil kinakailangan mo lang mga pruwebahan yung elemento ng pagpatay. Hindi mo na kinakailangan pruwebahan yung pinakamahirap na elemento sa crimes against humanity na tinatawag nating mens rea. Ano ba yung tinatawag nating mens rea? Ang mens rea ay yung intent, yung mental intent na ikaw ay papatay either dahil nga sa isang systematic o malawakang pamamaraan ng sibilyan dahil sila ay sibilyan at alam ng pumapatay na siya ay sibilyan. Ang sabi nga ng aking kapatid na si Maharlika, para maintindihan natin itong elementong ito, yung mens rea na tinatawag, kinakailangan patunayan na ginurgor ang mga biktima dahil sila ay mga sibilyan at dahil sila nga ay mga sibilyan. May pagkakaalam na inosenteng sibilyan sila. Ang hindi ko nakita sa presentasyon ng lahat ay itong elementong ito. Sabihin na natin na meron silang ebidensya na si Tatay Digong ang nag-utos na pagpatay. Ang tanong, hindi yan sapat para sa crimes against humanity. Kinakailangan ipakita nila na si Tatay Digong ay nag-order na patayin ang mga biktima dahil sila ay inosenteng sibilyan at alam niya na inosenteng sibilyan yan. Pero nakita naman natin na yung mga patayan na di umano ay inorder ni Tatay Digong ay dahil ito ay mga kriminal at ito ay kabahagi ng isang legitimate na government action laban sa pinagbabawal na droga. Ay nako, habang nangyayari ang paglilitis nga dito sa ating Tatay Digong, ayun, nagkakagulo dun sa Mexico dahil merong pinatay ang militar sa Mexico na isang high-value target na nangangalakal na pinagbabawal na droga at para bagang merong civil war na doon sa lugar kung saan nangyari yan.
So sa tingin ko, walang pagkakaiba yung patayan na nangyari dito sa Pilipinas dahil yung paggamit ng dahas laban sa mga kriminal na nagkakalat ng pinagbabawal na droga na sabi nga ni Nicholas Kaufman ay isang malaking banta sa Pilipinas dahil kabahagi na tayo ng worldwide supply chain ng mga pinagbabawal na droga. No? Nagmumula sa Latin America at intended for China at meron din mga droga na nanggagaling sa China na intended din for Latin America. No? So kung hindi gumalaw si Tatay Digong ay talagang posible yung kinatatakutan ni Tatay Digong na gaya ng maraming mga bansa sa Latin America, tayo ay naging isang narco state na. So yan ang elemento na sa tingin ko, lahat ng partido ay hindi pa napopruebahan. Hindi ko nakita doon sa presentasyon ng Deputy Prosecutor kung paano nila papatunayan na alam ni Tatay Digong na di umano yung mga pinag-uutos niyang patayan ay laban sa sibilyan dahil lamang sila ay sibilyan. Kung totoo na mayroong pinag-utos si Tatay Digong at hindi pa po yan napapatunayan ng patayin, hindi naman nila mapapatunayan na ang dahilan kung bakit pinapatay ni Tatay Digong yon ay dahil sila ay inosenteng sibilyan. Natural. Kung mayroong order na gumamit ng dahas, ito ay dapat para sa unang-una, labanan yung banta sa buhay ng isang alagad ng batas. At pangalawa, yan ay proportional or tugma doon sa banta na nanggagaling doon sa naging biktima ng patayan. Hindi naman po pinagbabawal sa kapulisan na gumamit ng dahas. Hindi po pinagbabawal sa kapulisan na pumatay. Basta merong necessity at merong proportionality. So wala doon sa oral arguments, sa opening statements na nagpakita kung nasaan yung elemento ng crime against humanity na it is directed against civilian populations and with the knowledge that it was in fact directed against civilian populations. Now, the fact na ang abogado ni Tatay Digong ay hindi masyado linabas yung issue na yan ay naiintindihan ko. Kasi sa confirmation of charges, ang prosecution naman talaga ang merong obligasyon na patunayan na merong sapat na ebidensya na para magpatuloy sa paglilitis ang kaso. Ibig sabihin, talaga namang prosecution dapat ang magpresenta ng ebidensya na ang patayan ay dahil ito ay tinatarget ang mga inosenteng na mga sibilyan at nalalaman nila na ang biktima ay talaga mga inosenteng sibilyan. So hindi po yan obligasyon ng depensa. Obligasyon po yan ng prosecutor at pag hindi nila napatunayan nga yung elementong yan, ay hindi dapat magtuloy sa paglilitis ang kaso ni Tatay Digong. So anyway, today, inaasahan natin magpapatuloy po ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution. Dahil tatlo nga pong counts of crimes against humanity ang papatunayan nila, ang unang binigyan nilang ebidensya ay dun sa patayan ng DDS at ulitin ko po ang kanilang teorya at ang initial na ebidensya pinakita nila ay si Tatay Digong ang bumuo ng DDS, siya nagko-control sa mga aktibidades ng DDS, siya namimili kung sino magiging biktima ng DDS, siya nagbibigay ng pabuya at ng armas para nga ma-implement ang patayan. No? Pero yun nga po, no? Sabihin na nating tama lahat ng sinasabi nila, yan po ay crime only of murder, hindi po yan crime of crimes against humanity. At syempre, dito sa puntong ito, ang tinitingnan lamang ay kung merong substantial evidence para tumuloy sa paglilitis. So inaasahan natin na baka magpresenta rin sila ng aktual na mga ebidensya o mga testimonya ng testigo para ipatunay yung mga sinasabi nila. Siguro po ngayon, magpipresenta sila ng ebidensya ng isang di umano ay dating DDS na magsasabi kung paano mag-operate ang DDS at yung ipinakitang organizational chart ng DDS kung saan nasa taas ng DDS si Tatay Digong. O nga pala po, no, linabas na ng prosecution yung mga co-perpetrators na kasama si Senator Bongo, si Senator Bato, si Chief Albayalde, si Director Giran at iba pang mga PNP chiefs. Inaasahan po natin na meron na yung warrant of arrest na naka-issue laban sa kanila. Kaya lang po hindi yan nasisiwalat sa publiko ay nagkaroon ng pulisiya ang ICC mismo na kinakailangan confidential ang service of warrants of arrest. No? Pero alam na po yan ng Pilipinas. At sa tingin ko nga, nag-aantay lang ng tamang panahon ang DOJ at ang PNP para arestuhin at padala na naman sila sa dahig dahil tinatansya din nila kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema doon sa mga kasong sinampa natin para madeklara na illegal nga yung pangingindap kay Tatay Digong at sapilit ang pagdadala sa kanya sa dahig.
So ngayon, bukod doon sa mga testigo na inaasahan nating ipipresenta ng prosekusyon para patunayan yung count 1, yung patayan sa pamamagitan ng DDS na di umano ay binuo at pinamunuan at inoorderan ni Tatay Digong, inaasahan din natin na baka magpresenta na sila ng summation ng kanilang ebidensya para sa count 2 and 3. Count 2 nga yung mga high-value targets ng unang panahon kung kailan naging presidente si Tatay Digong, kung saan di umano, sabi ng prosecution, tinupad ni Tatay Digong yung kanyang pangako na kung paano niya linabanan ang mga nagtutulak na pinagbabawal na droga sa Davao ay implement niya on a nationwide basis. At yung pangatlo nga ay yung mga village saturation drives, yung Operation Tokhang, kung saan pinakamaraming biktima ang sinasabi nilang meron silang ebidensya. 43 ang sinasabi nilang biktima pagdating dun sa Operation Tokhang. Now, hindi natin inaasahan na ngayon magpipresenta ng ebidensya ang depensa dahil kinakailangan munang magpresenta ng ebidensya at tapusin yung summary of evidence ng prosecution. Hindi po nila ipipresenta ang lahat ng kanilang mga testigo at lahat ng kanilang ebidensya dahil kinakailangan lamang ay sampling. Sampling or kumbaga sample ng ebidensya nila para mapatunayan na sapat-sapat naman ang ebidensya para magtuloy sa paglilitis. Ang inaasahan po natin siguro po sa yung last 2 days, Thursday and Friday, yan po ang pagkakataon ni Tatay Digong na magsampa o magpresenta ng kanyang ebidensya na hindi sapat ang ebidensya ng prosecution. Pero anong tingin ko? Well, ang tingin ko, ang napruebahan so far ng prosecution ay may mga pananalita na binitawan si Tatay Digong na talagang siya ay papatay doon sa mga nagtutulak ng droga. Now, sinasabi nila na illegal ito dahil nga meron talagang right to due process, kailangan madinig muna ang mga biktima bago sila patawan ng parusa. Ang tanong, sino-sino naman ang mga testigong lalantad para sabihin yan? Alam naman natin na yung mga testigong lumantad na ay mga sinungaling. At napatunayan ng nagsinungaling nung minsan ay sila'y nagbigay ng testimonya under oath sa Senado. Isa na po dyan si Matubato na talagang pinakulong ng Senado dahil siya ay sinungaling. So, sino sila? Unfortunately, pagdating po dito sa confirmation of charges, yung kredibilidad ng testigo ay hindi muna masyado papansinin dahil ang desisyon naman ay meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy lamang sa full-blown trial. So, hindi pa natin mapupulbos ang kanilang kredibilidad ng tuluyan dahil yung pagpupulbos ng kanilang kredibilidad para hindi paniwalaan ng hukuman, yan po ay nakareserba para sa trial proper. So anong tingin ko? Well, sabihin na natin napatunayan nila na nagbanta at nagsabi si Tatay Digong na papatayin niya ang mga nasa likod ng pagtutulak na droga bilang isang mayor ng Davao, bilang isang kandidato at bilang isang presidente. Ang tanong, sapat na ba yan para siya ay magkaroon ng criminal liability? No? Alam nyo naman, sa ating batas sa karapatang pantao, talagang binibigyan ng proteksyon ang kalayaan ng malayang pananalita. So hindi sapat ang mga salita. Kinakailangan ipakita rin yung intensyon na talagang gagawin niya yan. Sa kada sinabi ni Tatay Digong na papatayin ko sila, meron ding mensahe si Tatay Digong sa mga kapulisan. Mensahe na ako mismo ay nagpaulit-ulit habang ako ay naninilbihang bilang tagapagsalita. Na ang talagang warning ni Tatay Digong sa mga kapulisan, sagot ko kayo kung tama ang ginagawa nyo sa inyong trabaho at you're on your own kung hindi naman kayo susunod sa batas at iba pang mga guidelines sa mga police operations. Kung ganong kadaming beses niya sinabi na papatay siya, ganong kadaming beses na sinabi niya na mga kapulisan, sagot ko kayo kung tama ang inyong gawain. So sa tingin ko, hindi sapat yung pinatunayan nilang mga binigkas na salita dahil nga sa ating sistema at sa ating karapatang pantao, merong kalayang pananalita. Ang importante, ipakita yung intensyon na talagang pumatay, unang-una, at pangalawa, ipakita na dahil sa mga salita, meron nga talagang mga ipinatay. Meron ng desididong kaso kasi doon sa Rwanda Tribunal, no, involving a radio station na ang ginagawa nila, binobroadcast nila kung nasan yung mga Hutus na dapat ma-rape at talaga namang abusuhin ng mga Tutsis, no? At ay naanunsyo nila kung saan yung mga lokasyon at doon nga nila lulusubin at papatayin yung mga pobreng mga biktima. No? At ito ay kaso ng genocide.
Doon sa pagkakataon na yon, sabi nga ng hukuman, may pananagutan talaga yung radio station dahil ipinakita nila na dahil sa mga salitang sinabi ng radio station, nagkaroon ng reaction at nagkaroon ng resulta at ang resulta nga ay genocide. Kinakailangan ipakita nila ang mga pananalita ni Tatay Digong ay merong intensyon na pumatay, na merong umakto dahil sa salita at merong ngang pumatay dahil sa mga salita bago maparusahan ang mga salita na sinasabi ng isang tao. Yan po ay talagang ang tamang standard kapag ang pananagutan ay nakabase lamang sa mga salita. So ngayong araw, titignan po natin kung talagang mapapatunayan ng prosecution yung intensyon na pumatay, bagamat hindi ma-deny ang mga salitang binigkas ni Tatay Digong, at ang pinaka-importante, yung elemento ng mens rea, yung intensyon na patayin ang biktima dahil sila ay inosenteng mga sibilyan at alam niya na sila ay inosenteng sibilyan. Sa tingin ko po, imposibleng mapatunayan yan. Dahil ang Tatay Digong naman ay talaga naman ang track record niya ay isang abogado, isang piskal. Bakit naman siya papatay ng inosenteng sibilyan na walang dahilan? Kung meron mang namatay, yan nga po ay kabahagi na isang aksyon ng gobyerno na kinikilala na talagang obligasyon ng gobyerno. Pangalagaan ang peace and order, labanan ang kriminalidad, at kung meron mang mamamatay, ay kinakailangan magkaroon ng proportionality at saka ng necessity. No? Pero hindi po yan dahilan para mapruebahan ng crimes against humanity. Pwede sigurong murder, pero dapat ipakita talaga nila na ang nag-utos ay si Tatay Digong beyond proof of reasonable doubt. And